Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, June 24, 2026. So, bumigay na nga si index natin after na bumagsak ni ICT, di ba? So, ang dami sa mga blue chips yung nalaglag for today's trading natin. Pero siguro ito nga si ICT kasi nag-drop siya ng 5.97%. So, hinila niya yung karamihan ng galawan dito sa index. Ayan, nag-drop tayo ng negative 2.2%. So, nakapagtaka, meron tayong malakas na net foreign buy dito, negative 1.04 billion. Ayan, close the gap. And then, nag-close tayo ng 5,991.37. Ayan. So, dead still naman yung mga alaga natin. Pero maraming mga individual stocks na medyo nagpitikan for today's trading natin. Puro verde nga yung mga pag-uusapan natin ngayon na stocks. Okay? So sa global market, mukhang sideways yung galaw mamaya. Pero kagabi, so baka yung sinundan natin, no, malakas yung drop kagabi ng mga US stocks. Siyempre, yung bangayan pa rin sa Iran. So hindi pa yata final yun eh. Medyo may mga bangayan pa rin si Donald Trump tsaka yung Iran. So sa European stocks, medyo na-pull back. Tapos si Asia markets, marami din na-pull back. Sa cryptocurrencies natin, medyo nag-stabilize na ng konti. Pero bumagsak na si Bitcoin, di ba? Kahapon from 64K papunta sa 62K. Ayan, yung alaga ko na si Sol, nag-drop din yung kanyang galawan naman. Okay, so ito po yung mga pag-usapan natin. So nagkaroon pa ng trading halt kanina kay PhilWeb, di ba? So 10:30 yata yung resume niya. Pero yun nga, nag-breakout yung galawan. So congrats na lang po yung mga nakapag-antay. So nag-up siya ng 8.22% pero nag-profit taking na yata yung foreigners, 43.34 million net foreign sell. And then si BHI, penny stocks to, gumalaw din siya ng 22.22%. Meron siyang volume. So tingnan natin bukas kung maganda yung kanyang galaw. So 51.8K net foreign sell. Tapos si Ali, maganda yung galaw ngayon ni Ali natin. So nag-up siya ng 5.11%. Meron siyang 126.65 million na net foreign sell. Tapos si CPG nag-up ng 3.08%. So meron siyang ilan ba to? 1 million net foreign buy. Tapos si PLDT, marangkada pa rin. Uh, nag-up siya ng 3.01%. So meron siyang 5 million net foreign buy at saka si DHI, yan, continuous, meron siyang 2.47% na galaw tapos 25K net foreign sell. Okay? So yan po yung mga pag-usapan natin for today's trading. Yung ating disclaimer friend sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. So due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin kasi may risk nga na involved sa trading sa market. And as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin. May join button tayo dito or dito. Yung profile ko kasi yung nakabukas yan. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat as usual sa mga views natin. Medyo may na pa rin, di ba? Company reviews. So, si Vitro, di ba, yung bago nating REIT na papasok dito sa market natin. So, double check mo na lang yan. Tapos, sa profit, wala dito. Ayan. So, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa PSE market naman natin. Okay? Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader. Sana para updated ka. Ayan. Sa mga reviews natin. Check na lang po yung mga posts yan. Top or dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Ayan, para updated ka sa mga reviews natin. Or Bodega Peak, yung ating mga articles. Ayan, meron tayong gagawa ng mga news for the upcoming days. Tapos sa Twitter, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. Hanapin lang natin kasi medyo late na naman tong upload natin na to. Hanapin na lang natin siya.
Maganda kasi makita yung ano sinong sector nung market natin yung tinamaan for today's trading. Medyo hindi nag-update si ayan So masama din yung loob ni Philippine Stock Exchange natin, hindi siya nag-update. So basahin ko na lang yung mga nandito. PhilWeb, ayan. So enters into a 2 billion subscription agreement to increase its authorized capital stocks to 3.6 billion. Ayan, so dadami po yung kanyang shares pero pumitik yung price action. Baka kailangan niya para sa kanyang mga games, di ba? So ito yung majority ng mga losers natin kanina. Ayan. ICT minus 5.97. Sa mga big caps yata ito O yung mga losers. BDO minus 4.74. Dami SCP minus 4%. CBPI minus 3.9. Double Dragon minus 4.19. Ayan. So ang daming mga nag-loss kanina. Share buyback plus SMPH, Fruit, OPM at saka si San Miguel Corporation. CPG prepares 3 billion ano ba to? CNs. Ayan. Tapos si Red Sea sets up hydropower unit. Ayan, meron siyang investment. So web, ayan, kanina trading halt ayan. So maganda yung kanyang galaw. ABG raises funding for modular construction push. Ito yung napagalaw sa kanya last time, di ba? Okay, tapos Gokongwei buying into web. Ayan, may news pala Baka ito yun. So unnamed source claims Lance Gokongwei said to be making a personal investment in web via 2 billion commitment. Ayan. So mukhang si GGS natin, di ba, nag-invest dito kay web. So good news para sa holders, baka meron pang follow-up yun. Yung kanyang galaw. PLDT, plan 24.2 billion in digital infra real estate investment REIT. Ayan. So yan din siguro yung nagpapagalaw ng kanyang pinaka-price action naman. Okay? So yung index natin, hindi ito kahapon to. Ayan, nagkamali ako ng repost. DMC Property Unit is targeting February 2027 for the launch of Solmera Beach Park Resort. Ayan, may bago siyang resort. Mega-wide construction expect is net income to jump 79%. Ayan. So kaya pala siya nag-break out nung isang araw. So good news para sa holders kay Mega-wide. Okay? Tapos Batangas Beachfront Resort of DMC. Manila Water is speeding up shift to renewable energy. Congress revokes Trump's war with Iran. Ayan. Ano ba to? PCSCAN says no negotiation of ballistic missiles. Okay. Trump says Iran completely agreed to nuclear inspection. Ayan. So, antayin natin yan. Okay. So, pinipigilan na rin yung gera doon sa bandang Iran. Hopefully, yan yung makatulong sa pag-stop niya. Kasi, di ba, magulo sa bandang Iran. Okay. So, share buyback ulit kahapon yan. So, late na yan. Robinson Hotel and Resorts of Robinson Land partner with Duty Free Philippines. PLDT, ito yung good news niya, files for 20 billion data center REIT IPO. Ayan. So, yan yung good news. Tapos yung malakas na drop. Baka ito yung sundan natin, yung malakas na drop sa US market. Kagabi po yan. Okay? So, yan yung mga news natin. Patalastas ulit, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo sa index. Ano na kaya mangyari sa mga stocks natin? So, ayan, tinuloy na niya. So, nag-close the gap pero bababa yung support natin dito sa 5.8. Pangit ng galaw ng market natin. Kailan kaya tayo gaganda sa galawan? Ayan. Close the gap na, hopefully. Yan yung inaantay ng mga foreign investors. Kasi, di ba, medyo wala na titira sa mga foreign natin foreign investors. So karamihan sa kanila is naglalabasan. So kailan kayo babalik yung mga yan, no? Okay. Pangit yung yung galawan natin. So 5.9 very bad news. So 5.9 yung close tapos negative 2.2, laki ng drop.
ng index natin. So 1.04 billion net foreign sell na. Kailan kaya mahinto yung net foreign sell natin yan? Pangit tuloy ng galaw ng market natin. Deads na deads. So yung RSI mahina din. So pabalik tayo dito sa below RSI 50. Ayan, ingat muna tayo sa mga big caps. Baka babantayan lang natin yung galawan ng mga penny stocks at saka si PhilWeb, di ba? Maganda yung kanyang galawan. Okay, so makita mo din dito si ICT talaga yung nag-cause. Ayan, kasi malakas yung niya hila. Pero 385 lang yung niya, net foreign sell. Kanino kaya yung iba? Manilad? 2.8 million lang naman eh. O kaya si BPI, 45 million. Okay, hindi natin alam kung kanino galing yung 1 billion na net foreign sell. So tingnan na lang natin yung mga winners for today's trading. So BHI yung nauna sa listahan. Ayan, medyo may volume. Tingnan natin bukas kung merong impact yan. So nag-close siya na 22%. Si Web, ayan, breakout, 8.22. Ganda ng mga galawan nila. Tapos si Ali, ayan, ganda na rin yung setup niya, 5.11% up. Ayan, net foreign sell. 100 million. Si PG, 3.08. Si dito, nag-up din pala eh. Yan. So, 2.94. Si TAP, 2.8. Nagre-recover na si TAP. Oh. Tapos si DHI nga. So, may follow-up siya. 2.74%. Si SPNEC, nag-up din pala. Oh. 2.29%. Okay? So, yung losers naman, mining na naman yata. ICT, ayan, 5.97. Sino ba yung may volume? BDO. Nako, close the gap na rin siya. No? Minus 4.7 si SEP, pahinga. 4.6 ulit, drop. Si Double Dragon, minus 4%. BPI, minus 3.9%. Okay, so pahit ng galaw. And lastly, si Maynila. Mga big caps yung no? Ayan, negative 3.51%. Okay, sana bukas may galawan naman yung market natin. So, tingin tayo dito sa global market. Tama. So, mukhang mix yung galaw mamaya dito sa bandang US, S&P plus 0.18. Tapos si Dow Futures minus 0.08. Tapos si Nasdaq Futures plus 0.5. Okay? Hopefully maganda yung galawan nila mamaya. So ito yung kahapon, ito yung sundan natin, sundan na rin ng Europe. So medyo malaki po yung drop ng Europe. Tapos sa Asia markets mix, pero meron din mga berde. Indonesia nag-drop ng 3%. Tayo naman 2.2% yung drop natin dito sa index. Okay? So cryptocurrencies medyo nag-subside siya ng konti. Bitcoin pero nandun lang siya sa 62K. Tapos si Ethereum 1.6K, si BNB 574, Sol 69, si XRP 1 and then si Dodge 0.08. Okay? So ito yung mga galawan. Balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin po natin si Web. Panalo si Web. So may trading hold pa pala siya kanina. Ayan, so nag-breakout. O may follow-up kasi may investor tayo na pinag-uusapan. So dito sa bandang kaliwa, ayun na. So papunta na siya dito sa 15.6. Ito yung pinag-usapan din natin nung isang araw, di ba? Okay, tapos so yung dinodrawing natin na trend channel, papunta na siya doon. Ayan. So yan na yung bagong, yan pa rin naman yung sinusundan na trend ni Web. Hopefully makaabot siya. Ayan. Pakiramdam ko lang, aabot siya dahil sa rumors na mag-invest si di ba? GGS natin. Hopefully matuloy yan. So kailang overbought na yan. Taas ng RSI 84 yung RSI level natin sa kanya. So nag-close siya 14.48, 8.22% and 43 million net foreign buy. So maganda yung galawan po nitong si
web natin. Okay, next, si BHI. So nagkaroon siya ng volume. Tignan natin kung makarecover siya. Pero nandito pa rin naman siya sa bandang baba. Meron siyang downtrend channel. So baka ito yung sundan niya. So tignan natin kung ma-breakout siya sa MA 100. So first time nag-breakout ulit dito sa RSI 50. And then nagka-volume siya, di ba? So 0.033, 22%. Ayan. Kita ba yung galawan niya? Tapos 51K net foreign sell. Okay? So yun po yung galawan ni BHI. Next, si Ali. Gumaganda yung itsura ni Ali, hopefully. Yan yung bottom natin sa kanya. So maganda yung galaw. Nag-bottom dito sa 12.9 and meron siyang konting breakout dito sa MA20. Ayan. Tignan lang na lang natin kung matuloy-tuloy yung galawan ni Ali. Tapos RSI 50, yung kanyang galawan, 14.8 yung closing, up siya ng 5.11%. And then, yun nga lang, 126.8 net foreign sell pa rin si Ali natin. Okay? Next, si PG, based sa galawan niya, hopefully nag-bottom na rin siya. May konting maliit na breakout dito sa downtrend na channel niya. So, yung RSI is papunta sa RSI 50 level. Okay, nag-close 0.67, 3.08% up, and then 1.07 million net foreign buy. And then si PLDT, so good news yung REIT, makakatulong sa price action. Meron siyang konting bottom na dito sa 1,105 and meron din siyang konting silip dito sa MA20. Kailan yung drawing ng trend niya? Ayan, medyo naka-breakout din pala siya. Okay, so maganda. Pabalik sa RSI 50. Kailangan lalim pa ng gagalawan niya. So nag-close siya ng 1,164, up ng 3% din and 5 million net foreign buy. And then lastly, si DHI natin. So gumagalaw din yung price action niya. Ayan, mukhang pabalik nga siya dito sa bandang taas. So ascending triangle, tignan natin kung matuloy yan for the coming few days natin. So RSI above 50. 7.49 closing, 2.74% and then 25K net foreign sell. Okay? So hindi pa rin stable yung yung galaw ng market. Marami pa rin sa mga alaga natin is laglag. And congrats na lang sa mga nakahuli kagaya ng mga nagbe-breakout na sina web. Yung nangyari naman kay ICT, nag-breakout after no, nagkaroon naman siya ng malakas na profit taking. So siya ngayon yung humihila sa galawan ng markets natin. Okay? So yun na lang muna. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Badagipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.